At magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit, magalak ang bawat isa. Narito ang pag-ibig niya, ang pag-ibig na tunay at walang kapantay, sa atin Kanya'y ibinigay. Halina't magsiawit at magbigay papuri sa Diyos na ating Hari. Halina at lumapit sa Diyos na ating Hari. Halina't lumapit sa dalisay mong pag-ibig. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen.
Let us bow our heads and let us pray. God of might, giver of every good gift, put into our hearts the love of your name, so that by deepening our sense of reverence, you may nurture in us what is good, and by your watchful care, keep safe what you have nurtured. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Moses exhorts the people of Israel to keep the statutes and commandments of the Lord as a sign of their love and thanksgiving to Him. A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to the people, "Now Israel, hear the statutes and decrees which I am teaching you to observe, that you may live and may enter in and take possessions of the land, which the Lord, the God of your fathers, is giving you. In your observance of the commandments of the Lord your God, which I enjoin upon you, you shall not add to what I command you, nor subtract from it. Observe them carefully, for thus will you give evidence of your wisdom and intelligence to the nations, who will hear of all these statutes and say, 'This great nation is truly a wise and intelligent people.' For what great nation is there that has God so close to it as the Lord our God is to us whenever we call upon Him? Or what great nation has statutes and decrees that are as just as this whole law, which I am setting before you today?" The word of the Lord. Thanks be to God. The one who does justice will live in the presence of the Lord. The one who does justice will live in the presence of the Lord. Whoever walks blamelessly and does justice, who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue, The one who does justice will live in the presence of the Lord. who harms not his fellow man, nor takes up reproach against his neighbor, by whom the reprobate is despised, while he honors those who fear the Lord. The one who does justice will live in the presence of the Lord. Who lends not his money at usury, and accept no bribe against the innocent. Whoever does these things shall never be disturbed. The one who does justice will live in the presence of the Lord. On the second reading, James insists that our faith must show itself in practice. We listen humbly and attentively to the voice of the Lord and act on His word. A reading from the letter of St. James. Dearest brothers and sisters, all good giving and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no alteration or shadow caused by change. He willed to give us birth by the word of truth, that we may be a kind of first fruits of His creatures. Humbly welcome the word that has been planted in you and is able to save your souls. Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves. Religion that is pure and undefiled before God and the Father is this: to care for orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained by the world. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah, hallelujah.
Father willed us to give us birth by the word of truth, that we may be a kind of first fruits of His creatures. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed: the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal without or with unclean hands?" He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts. You disregard God's commandment but cling to human tradition.'" He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, and folly. All these evils come from within, and they defile." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome po sa Our Lady of Laslet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Shout out sa mga kapatid nating OFW para po sa inyo ang laso na pula na ito. Sino po dito ang pamilyar at sana nanonood ng series sa Netflix na The Chosen? Taas ang kamay. Iilan lang kami. Ano pinapanood niyo sa Netflix, ha? Panoorin niyo to. Sinisigurado ko sa inyo, mai-inspire kayo. Iba ito sa ibang mga naging series na o pelikula tungkol sa buhay at ministeryo ni Kristo. Ilang eksena pa nga lang ang napapanood ko. Talagang naiyak na ako. Iba ito. Panoorin po ninyo. Pakita nga natin, ayan, The Chosen. Bakit iba? May grasya. Bukod pa sa magaganda, makahulugan ng mga eksena, at magagaling ang mga artista. Lalong-lalo na yung gumaganap na Kristo na si, ayan, Jonathan Romy. Sa kilos, sa tindig, sa actuations, sa buka ng bibig, sa sulyap ng mata.
Parang si Kristo talaga. Bukod pa sa maraming nagsasabi, sa tunay na buhay, si Jonathan ay mabuting tao talaga. Kaya nga, hindi nakapagtataka na iba ang naging dating ng sagot niya sa interview sa kanya. Ang sabi ng nag-i-interview sa kanya ay ganito, if you were to have a cup of coffee with Jesus, what is the one question you would ask? Kung magkakaroon ka ng pagkakataon na magkape kasama ni Jesus, ano ang iyong itatanong? Kayo nga po, sige. Kung tatanungin kayo, kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, magtanong ng isang tanong lang kay Jesus, anong itatanong nyo? Pinaka-importante dapat yung tanong, ha? Ano? O pagsamahin na natin, Lord, nasan po si Alice at si Kibuloy? Diba? Joke lang. Alam po ninyo kung ano naging sagot ni Jonathan? Ayan. Hindi ko alam kung nababasa niyo. Ang itatanong doon niya kay Jesus, how did I do? Did I get it close? Na para bang, kumusta yung naging arte ko? Nakuha ba kita? Nakopya ba kita? Kahit pa. Alam po ninyo, for some reasons, hindi ko ma-describe yung naramdaman ko nang sinagot niya yan. Yung nag-i-interview sa kanya, pati siya, goosebumps. Parang naiyak. Kasi hindi lamang dahil maganda yung acting niya, kundi dahil napakaganda ng tanong. At yun kasi ang dapat talaga nating laging tinatanong sa Panginoon. Lord, kamusta ba ako? Nagagaya ba kita kahit papaano? Ako ba ay totoong nagiging mabuting tao? Lalo pat nagdarasal, nagsisimba, nagsasakripisyo, nagpapakabuti naman tayo. Dapat maging conscious tayo sa tanong na ito eh. Kasi po pwedeng yung ginagawa nating pagpapakabuti ay maging pagpapaimbabaw, pagkukunwari, pagbabalat kayo tulad ng mga Pariseo. Masasayang lang ang lahat ng ito. By the way, ano bang ibig sabihin ng ipokrito? Galing ito sa salitang Grego, nang ibig sabihin ay an actor in a theater. Ang mga actors kasi dati sa teatro ng mga Greek classical drama, nagsusot ng maskara. And they would pretend to be someone they were not. So basically, ganun ang ipokrito eh. Nagkukunwari na siya yun, pero hindi talaga siya yun. Kaya mapag-imbabaw, iba yung pinapakita sa labas, sa ibabaw, sa tunay na niloloob at nilalaman ng kanyang buhay. So mag-ingat tayo, baka ang ginagawa nating pagpapakabuti ay pagkukunwari din at pagpapaimbabaw. Paano ba natin malalaman? May isang basic na paraan. Sinabi yan sa 1 Peter 1 verse 7. Ang sabi doon, kung papaano ang ginto ay dinadarang sa matinding apoy para malaman kung dalisay o tunay. Ganon din ang pananampalataya natin na mas mahalagang di hamak sa ginto. Sinusubok ito para malaman kung tunay at totoo. In other words, mag-gauge natin kung totoo yung kabutihan natin sa nagiging reaksyon natin whenever we experience suffering. Yung nasira yung sasakyan mo, may mahalaga kang lakad, hindi ka pumasa sa exam, nag-review ka naman, nalugi ka sa negosyo, wala ka pa ring anak, napagkaisan ka sa trabaho, nagkasakit ka ng malubhawang mahal mo, namatayan tayo. Ano ang nagiging reaksyon natin? Nag-iinit na ang ulo, nagagalit na sa Diyos, nawawalan ng pananampalataya. Yung iba nga sa atin, mawalan lang bigla ng wifi sa bahay. Wifi! Sinong nag-disconnect? Tawag kayo sa cloud. Iba na ang ating nagiging reaksyon. Tandaan po natin ang silver o ginto kapag pinapanday para malaman ng panday or silversmith or goldsmith na ang ginto na ay purified, na ang silver na ay purified, kinakailangan na makita niya ang reflection niya dun sa pilak o ginto na kanyang pinapantay. Dapat makita niya ang kanyang sarili na malinaw. Kapag tayo ba'y dinadarang ng Panginoon sa mga pagsubok, nakikita ba niya ang sarili niya sa atin? Ang sarili niya na nang nakabayubay sa krus, hindi katulad ng mga naibang pinako rin sa krus na kinakailangan putulin ng dila, hatakin ng dila, kinakailangan patayin na kasi ang ingay-ingay, nagmumura, sumusumpa. Siya hindi.
Sa tindi ng kanyang paghihirap, wala kang narinig na mura, na pagrereklamo. At ang pinakasinabi pa niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kapag tayo ba'y dinadarang ng Panginoon, inaalaw ng Panginoon na makaranas sa mga pagsubok sa buhay, nakikita ba niya ang kanyang sarili sa atin? O ang mas lumulutang ay ang kagaspangan ng ating pag-uugali at ang kahinaan ng pananampalataya natin? Meron po tayong tinutulungan na isang ginang, byuda ito, mayroon silang 2 anak na iwan ng mister niya, batang-bata pa. Sobrang hirap lang po sila. Nakatira sila sa bundok dyan, papuntang Montalban, Rizal. Humingi ng tulong sa atin noong una, tinulungan natin sapagkat si ginang may karamdaman. Akalaan yung hindi pa nagagamot ang kanyang karamdaman, nagkaroon ng matinding problema sa buhay. 2 lang ang kanyang anak. Yung kanyang isang anak, yung kanyang panganay, ayun, pumutok ang appendix. Hindi dumadaing sa kanya. Isang araw na tiniis ang sakit ng tiyan kasi ayaw makabigat sa nanay. Yun ang ikinamatay ng kanyang panganay. Wala pang 1-2 buwan, if I'm not mistaken, basta buwan lang ang pagitan. Yung bunso naman niya natetano naman. Nang kanyang dinadala sa ospital, medyo nangingitim na. At ang sabi sa kanya ng bunso niya, pasensya ka na po, Mama, hindi ko agad sinabi sa iyo kasi naaawa na ako sa iyo. At yun na ang mga huling salita ng bunso niya. Patay! Noong una, hindi ako makapaniwala. Pero totoo talaga. Pero hindi pa doon natapos ang kalbaryo niya. Ilang buwan lang, lumala yung sakit niya. Kinailangan niyang operahan, open heart, bypass, kung ilan. At ngayon, alam niyo kung ano ang kanyang kalagayan? Dialysis naman, 3 times a week, ha? Lahat na lang ng problema kinuha. Hindi lang po tayong tumutulong sa kanya, marami. Kaya lang ayaw nating bitawan kasi nakakaawa naman. Pero nakakahanga, patuloy na lumalaban. Natanong ko nga minsan, Belinda, nakakahanga ka naman, sa kabila ng lahat ng mga nangyari, sunod-sunod pang nangyari sa buhay mo. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Umiiyak. Sabi ni Belinda, Father, napakabuti sa akin ng Diyos noon pa. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Pero siyang bahala. Hanggat gusto niya, lalaban pa ako para sa kanya. Alam po ninyo, hindi ako nakapagsalita. Pero nung una kasi, parang ang gusto kong sabihin sa kanya, Uy, Belinda, baka nakakalimutan mo, byuda ka. Yung 2 mong anak, wala pang 2 kinuha. Tapos ngayon, pagkatapos mong magpa-opera, bypass pa, kidney failure naman, 3 times a week, dinadialysis ka. Mahina, wala ka pang trabaho, wala. Tapos mabuti ang Diyos talaga. But I really saw in her kung anong laman ng puso niya. Pananampalataya talaga. At hindi yung mga pangit na nangyari sa kanya. You see, our sufferings will reveal what is in our hearts. Itatambad sa atin ng mga paghihirap kung ano ang ating nasa sa puso. Halimbawa, mayroon akong daladalang tasa, puno ng kape, may laman na kape, binunggo mo ako, anong mangyayari? Liligwak yung kape, tatapon yung kape. Pero hindi dahil binangga mo kaya may lumigwak, tumapon na kape. Kundi dahil ang laman ng tasa ay kape. Kung gatas ang laman ng tasa, ang liligwak, hindi kape, kundi gatas. Likewise, kung galit, hinanakit, selos, inggit, masamang pag-iisip, negatibong bagay ang laman ng ating puso, yan ang liligwak kapag binunggo tayo ng pagsubok sa ating buhay. Kaya mag-ingat kung ano ang pananatilihin nating laman ng ating kalooban. Ang sabi ni San Pablo sa atin sa Ephesians 4:26-27, if you are angry, let it be without sin. The sun must not go down on your wrath. Do not give the devil a chance to work on you. Sa Tagalog, parang kung galit ka, sikapin mo, huwag kang magkasala. Huwag mong pababayaang lumubog ang araw. Nang may galit ka sa puso mo, ibig sabihin, huwag kang magtatanim ng galit. Huwag mong pagbibigyan ang demonyo na maka-first base sa'yo. Siguro dyan ang galing yung sinasabi sa mga mag-asawa, normal na magkagalit kayo, pero wag niyong pabayaan na makatulog kayo, lumipas ang magdamag na hindi kayo nagkakasundo. Na po pwede rin nating sabihin, i-paraphrase sa ating sarili. Normal na magalit, normal na magkaroon ng hinanakit, normal na mainggit, normal na magkaroon ng masamang pag-iisip, pero i-erase mo agad. Wag mong pananatilihin, wag mong pagtagalin sa puso mo. Huwag kang magtatanim, tutubo yan. At pag tumubo yan, hindi na magiging authentic
ang paggawa natin ng kabutihan sapagkat iba ang nilalaman ng ating kalooban. At delikado yan kapag meron na tayong mga paghihirap na naranasan. Kailan ba may tumawag sa akin, best friend ko pa, pero ilang mga salita pa lang yung nasasabi niya, parang naramdaman ko na, binara ko na siya, sabi ko, pre, tigil na. Kung yan ay tungkol lang dun sa naninira sa akin, huwag mo nang sabihin. Ayoko nang isipin. Wala po tayong magagawa sa mga nangyayari sa labas natin, pero may magagawa tayo kung ano ang tatanggapin natin sa loob natin at pananatilihin natin sa puso natin. Alagaan natin ang puso natin. Kaya mga kapatid ha, magandang paalala, pakiramdaman natin ang sarili natin. Whenever we experience suffering, anong lumalabas sa atin? Anong nagmamanifest sa atin? Anong reaksyon natin? Kapag negatibo, something is wrong sa atin. Isagad na natin. Kasi marami sa inyo, hindi ko na mabilang actually. Napakarami na. Isa-settle ko na ito ha. Para sakaling may mangyari din sa inyong ganito, huwag nyo na sa akin ikukumpisal ito kasi ito ang sasabihin ko sa inyo kahit masaktan kayo. Ang daming nangunkumpisal, Father. Ang daming pong pangit na nangyari sa buhay ko kaya nawalan na ako ng pananampalataya sa Diyos. Ngayon ko sasabihin itong totoo. Kung marami nang nangyaring pangit sa buhay mo at nawalan ka ng pananampalataya, kapatid, sorry, pero ibig sabihin nun wala ka talagang pananampalataya. Kasi lumutang lang yun, pinakita lang sa'yo ng Panginoon yun. Nagsisimba ka lang, nagdarasal ka lang, gumagawa ka ng mabuti, pero wala kang personal na relasyon sa akin. Hindi ka talaga naniniwala sa mga sinasabi ko at sa mga pangako ko. Hindi talaga personal ang relasyon natin dalawa. Yun ang sinasabi sa atin ni Kristo. Ngayon, if despite our sufferings, maganda yung kondisyon natin, sumasampalataya tayo, mabuti pa rin yung reaksyon, yung kalalaga, disposition natin, mas lalo sanang lumakas ang kalooban natin. Kasi ibig sabihin nun, tama ang pananampalataya natin. Ibig sabihin nun, kakayanin natin ano man ang problema na nararanasan natin. Natatandaan po ninyo yung istorya ni Job. Di ba ang sabi ng demonyo, kaya lang naman sumasampalataya sa iyo yan, dahil may kabuhayan yan, masaya pamilya yan. Kunin ko pamilya yan. Kunin ko kabuhayan yan. Tingnan ko lang kung sampalatayanan ka pa yan. Sabi ng Diyos, sige, huwag mo lang sasaktan. Bakit malakas ang loob ng Diyos? Kasi alam niyang lahat. Tandaan natin na ang Diyos lamang ang nakakakita sa puso ng tao. Hindi ang demonyo. Kung alam ng demonyo na matibay ang pananampalataya ni Job, hindi na niya bubusitin si Job. So kung nakakaranas ka ng matinding pagsubok, tapos okay pa rin ang disposition mo, tandaan mo, hindi lang ikaw ang sumasampalataya sa Diyos, siya din ay sumasampalataya sa iyo. Alam niya, may relasyon na kayong dalawa. Kaya, kakayanin mo yung problema kasi kasama mo siya. Hence, mas lakasan mo yung loob mo, malalampasan mo ano man ang problema mo. Dahil totoo ang relasyon mo kay Kristo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa
Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat mahal niya. ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Alam kong diringgin ng Diyos Sapagkat anak ang niya. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga ang mata. samo ko. Panginoon, ang dasal ng mga disipulo noon ay dinadasal ko rin ngayon. Dagdagan mo pa ang aking pananampalataya. Hindi ko maikakaila, kino-question din kita. Hindi ko maikakaila, kuminsan parang nagtatampo rin ako. Hindi ko maikakaila, kuminsan parang ako'y nangihina. Pero nandito pa rin naman ako. Ibig sabihin, hindi nawawala ang pananampalataya ko. Humihina lang kahit papaano. At alam ko naman din na tulad ng pakikitungo mo kay Job, naintindihan mo ito. Basta ang mahalaga, hindi ako bibitaw sa iyo. Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Pasalamatan natin siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Alleluia! Purihin ng Diyos. Alleluia! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung minsan nangibabaw lang yung takot, nahaluan ka lang ng pangamba, nahaluan ka lang ng pagdududa, pero sa totoo lang, may pananampalataya ka. Palakasin mo lang. Basta i-erase mo lang agad ang pagdududa, ang takot, ang pangamba. Pwedeng magtanong kung minsan, pero at the end of the day, let go and let God. Hayaan mo sa mga kamay ng buong may kapal. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Offertory.
purihin ka, nawa ng Diyos sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Ito nga lang at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basmasan ng sabi, maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Panginoon, ika'y pupurihin sa gitna ng iyong bayan. Ito nga lang at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan ng sabi, maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Panginoon, ika'y pupurihin sa gitna ng iyong bayan. Itong galak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan ng sabi, maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak, ng iyong anak, katawan at dugo ng iyong
kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mo, kaligtasan, halik ng langit sa iyong sambayanan. Ang iyong katawan ay inihain upang kami ay makapiling. Pagliligtas mo ngayon inaalala, pasasalamat sa iyong tambayan. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na laan. Patikim ng dulot mo, kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this sacred offering, O Lord, confer on us always the blessing of salvation, that what it celebrates in mystery, it may accomplish in power through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to you. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for in you we live and move and have our being. And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal, for having received the first fruits of the Spirit, through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting share in that Paschal mystery. And so with all the angels, we praise you, as in joyful celebration we acclaim, Holy, Holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads, and at this moment we remember our departed loved ones. Please include Joyce, Anita, Juan, Louis, Rodolfo, Alan, Tiongaso, Maria So, Jose So, Erelito So, Sally, Benjamin, Nelly, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. His peace. Kapayapaan. For there
Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ngunit salamat, tayo'y natagpuan, binigyan niya ng kalayaan, tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa ating buhay, sa tuwina siya'y nagpabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na tayo mangangamba, si Jesus laging kasama, siya ay atin at tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon magpakailan paman. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus
Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. Ang maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Renewed by this bread from heavenly table, we beseech you, O Lord, that being the food of charity, it may confirm our hearts and stir us to serve you and our neighbor through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy. We trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong, sa suporta sa Souvenir Shop, sa mga nag-aali ng alkansya, sa suporta sa Three Nails and a Crown, at sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang nagiging dahilan para ma-maintain natin ang simbahan, para makapag-promote pa tayo ng devotion sa Our Lady of Lasalet, at para makatulong tayo sa mga katulad ng kinuwento ko kanina, bukod pa sa mga parokyang tinutulungan natin. Ngayon po ay nagpapagawa tayo ng mga chapels. Salamat po
sana po makabili rin yung mga riders ng ating riding jersey na pinagbibili na product ng Three Nails na Crown. May mga Bible verse po yan na nakapinta bukod pa sa image ng Our Lady, ni Jesus sa likod. Salamat po. Nakatulong na tayo, nakasuporta na tayo, nakaporma pa. Salamat. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless us, our loved ones, our families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay.